Binibining Lia. Ngayon, natagumpay ka na nalampasan ang trauma mo. Sa ilang panahon, makakapagsalita ka na. Mula ngayon, hindi ka na kailangan mapacheck up. 5taon. So, gus, normal na ako. Marco, Valentine's Day na yun. Pag nalaman niya to, siguradong matutuwa siya. Marco, nasaan ka na? May magandang balita ako. Ate, lasing si Mako. Punta ka na. Uy, Marco! Kamusta na kayo ng girlfriend mo? Di ba ikakasal ka sa tagapagmana ng pamilyang Cruz? Kakabuo ko pala ng sarili ko sa baybayin. Ang pakasalan si Selena, ang pinakamagandang desisyon ko ngayon. Paano siya? Siya? Pinalalaroan ko lang siya. Imposibleng pakasalan ni Marco ang isang babaeng walang kwenta, lalo na't pipi pa. Sa tingin mo, pag dumating si Lia na nagmamadali, anong eksena kayang mangyayari? Ano pa nga ba? Magtitiis lang. Mahal naman ni Lia si Marco. Hanggang kamatayan. Kahit maghiwalay pa, sa ilang araw, babalik din yan. Di ba, Marco? 5 araw. Isang araw. Mali kayo. Hindi niya ako iiwan. Marco, paano mo nagawa to? Paano mo nasabi yan? Ikaw ang nagmakaawa sa akin na manatili sa tabi ko. Oo nga. Kaya sabi ko, maghanap ka na agad. Lagot po, Boss Liza. Mona Reyes po. Maraming kliyente lahat sa investment. Magtulong-tulong na po tayo. Anong sabi mo? Ha, ingat! Ha? Malapit ang sumabog. Tara na. Nasa kotse pa sila, Mama at Papa! Tara na. Mama! Papa! Mama! Papa! 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 Mama! Papa! Pumatay ka! Ibalik mo sila! Ibalik mo sila! Ibalik mo sila! Doc, bakit bigla siya nawala ng boses? Kakakausap lang niya kanina. Psychological yan. Baka mabilis siyang gumaling. O baka habang buhay na siyang mananahimik. Wala kaming magagawa. Magtiwala ka. Hindi kita iiwan. Kung hindi ka talaga magagamot, alagaan kita habang buhay.
Gusto mo kong lighten? Mag-aral ka ng sign language. Ikaw. Ikaw ay isang tanga. Ang bilis mong matuto, ah. Ngunit, baboy. Ay, mali ako. Huwag kang magalit. Pagkatapos kong matutunan ng sign language, aalis na ako. Ikaw, wala ka ng utang sa akin. Leah, ayoko nang paalisin ka. Paano na? Matalino ka. Natutunan mo na ang lahat. Wala na akong ituturo sa'yo. Ito ang lahat ng ipon ko. Huwag mo kong tanggihan. Ito na lang ang huli na magagawa ko para sa'yo. Kunin mo para makaalis ka na. Alam ko, aksidente lang yun. Matagal mo na akong inalagaan. Bayad na ang utang mo. Leah, pakiusap. Hayaan mo ko alagaan ka habang buhay, ha? Ang galing! Pangako! Mahal na mahal kita. Hinding-hindi kita bibiguin. Habang buhay. Ang nalaman. Habang buhay ay puro kasinungalingan lang pala. Huy, Marco. Nandito na ang girlfriend mo. Mukhang siya pa rin ang pinaka-concern sa'yo. Marco, hindi ka man lang ba mapapaliwanag? Layas! Ano bang pinapakita mo? Hindi namin maintindihan. Ikaw talaga. Napapanggap lang kami. Wala lang to. Kailan ka pa naging ganito, kabastos? Bastos na. Sorry. Na-disappoint ako. Marco, mukhang galit na galit ang hipag mo. Di mo pa siya susuyuin. Nagtatampo lang yan. Hayaan mo. Renay! Oh, ano? Happy birthday.
Ay, mali ako. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Ma! Pa! Huwag niyo ko iwan! Pakiusap! Huwag niyo ko iwan! Leah, Marco! maghiwalay na tayo. Hindi ka na bagay sa akin. Huwag! Marco! Marco! Kagabi, saan ka galing? Sino kasama mo? Yung mga tao kahapon, hindi ba nakita mo na sila? Sino naman siya? Ang kuli mo! Huwag mo nang isipin. Naglaro lang kami ng Truth or Dare. Pinilit lang nila ako magpa-picture. Antok na ako. Bukas na lang. Marco, kailan to pa nagbago? Bakit ang lamig ng kamay mo? May lagnat ka pala, bakit di mo sinabi? Magpahinga ka lang. Huwag kang alis. Ako nang bahala. Pero, di ba maghahanap ka pa ng trabaho? Wala nang mahalaga sa'yo. Kukuha lang ako ng gamot mo. Mukhang wala na akong dahilan para manatili pa. Ikaw talaga. Ang taas ng lagnat mo. Pero di ka pumunta sa ospital. Kung di kita binisita kanina, baka naubos ka na sa lagnat mo. Itong mga araw, para di mahalata ni Marco, di ko sinabi kay Maya ang totoo. Ngayon, dapat ko na bang sabihin sa kanya ang totoo? Nasaan si Marco? Di ba sabi mo nakatira ka na sa kanya? Bakit bumalik? Ang superstar na 5 taon na wala, si Marco Reyes, bumalik na. Nakatawang pure na Selena Cruz. Si Selena Cruz, naman dito, sa bagong habang pelikula siya, ng sikat na may direktor. iba. Sabihin mo Chismis sa na akin. sila na ro. Si Marco itong araw, ano ba talagang ginagawa niya? Tama na. Hindi na, tahan na. Lalaki lang naman yan. May mas mabuti pa. Bukas, samahan mo ko sa party. Ipapakilala kita sa maraming gwapo. Tahan na. Nanyan ka na niya. Nag-aalala ka pa rin? Sasama ka ba sa akin sa party bukas? Sasama. Tama ka. Kailangan ko nang mapatuloy. Kanya nga. Kahit wala na akong lahat,
Hinding-hindi ako magmamakaawa sa lalaking hindi na ako mahal. Marco, tayo, hanggang dito na lang. Lia, mag-enjoy ka muna. Sagutin ko lang tong tawag. Kailangan. Maghanap ako ng tamang tiyempo para sabihin kay Maya na gumaling na ako. Si Ginong Marco! Siya pala yung nag-retire ng 5 taon, si Marco Reyes, di ba? Grabe, ang lakas ng impluwensya niya na makasama ang tagapagmana ng pamilyang Cruz sa party na to. Di mo pa alam, no? Si Marco kasi, ang bagong kinilalang anak sa labas ng pamilyang Reyes. Walang kwenta si Kuya Marco, kaya di siya paborito ni Don Ramon. Pero iba si Marco. Ngayon, si Don Ramon, sobrang bilib sa kanya. Narinig ko, para sa kanya, kinakausap na ang pamilyang Cruz para sa kasal. Talaga? Ano? 10 milyon na penalty? Kuya Marco, pwede bang bigyan niyo pa kami ng panahon? Huwag mong pasukin ng hindi mo kaya. Bayad! Maghintay ka na lang ng bankruptcy. Bakit? Wala. Di ba gusto mong manood ng concert? Tara na. Oo nga. Kaya sabi ko, maghanap ka na ng iba. Naku na po! Busan Tonyo, si Kuya Marco po, pinantahan ng mga big client natin. Bigla sila na-decide na mag-withdraw lahat. Di na po makakayanan ng kumpanya. Anong sabi? Sagot Relida! Ha! Ingat! Aba, sino to? Ang tanga. Sinadya niya bang mapapansin? Hindi! Hindi! Lia. Ikaw si Lia, di ba? Hello, ako si Selena Cruz. Nakita ko ang litrato mo kay Marco. Kilala ba siya ni na Selena at Marco? Sino ba talaga siya? Sorry. Nakalimutan kong binggi ka pala. Tinanggit ka ni Marco. Hiwalay na kayo. Narinig ko my girlfriend si Marco na bindi. Baka siya na yon? Ang simple lang niya. Bakit naman siya nagustuhan ni Marco? Lia, tinutulungan ka lang ni Selena. Bakit ka ganyan ka-rude? Modo at hindi marunong. Wala akong binatbat sa babaeng kaibigan mo. Marco, maghiwalay na tayo. Mula ngayon, wala nang ugnayan. Sorry. Miss. Miss, lagot na. Malapit nang bumagsak ang kumpanya natin. Ano bang nangyari? Bini, nakakapagsalita ka na! Ako, ayos na. Pero para makapagsalita ng maayos, kailangan ko pa ng panahon. Ano bang nangyari? Mommy at Daddy, hindi ba't may iniwang malaking insurance? Kulang. Dahil dati nakaaway natin ang Reyes Group. Mahina na ang negosyo. At nitong buwan, ilang malaking proyekto ay inagaw ng Reyes Group. Kung magpapatuloy to, malulugi tayo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Alice! Pagkausap si Kuya Marco. Anong pinapaiwatig mo? Alis! Is na o gagalaw ako! Alamin ko anong pinagdadaanan ng Santos Holdings. Gawan mo ng paraan. Tandaan mo, huwag mong sabihing ako ang tumulong. Opo. Kung nag-aalala pa rin po kayo kay Binibining Lia, bakit pa? Uy, Lia! G, Marco, may resulta na sa medical mo.
Ito na lang ang magagawa ko para sa iyo. Imposible. Tok, baka nagkamali lang po. Gaano pa po katagal? Sa pinakamatagal, 6 na buwan. Ako, ngayon, may natutunan ako para sa'yo ito. Gan mo, mahal ko. Kaya pala kaya mo na magsalita. Pero mas ganyan. Mas hindi ko na pwedeng pabigating ka. Nga pala, Marco, ikaw at yung girlfriend mo, kumusta na? Di ba ikakasal ka na sa tagapagmana ng mga cruise? Kakabuo ko pa lang ng sarili ko sa baybayin. Ang pakasalan si Selena, ang pinakamabuting desisyon. Siya. Siya. Pinaglalaruan ko lang. Ito na lang ang magagawa ko para sa iyo. Kalma lang. Mag-isip pa ako na ibang paraan. Huwag na po, Binibini. May bagong kliyente po kanina. Siya po ang lumapit sa atin. Sabi po, sa bagong produkto natin ay interesado raw po. Plano raw po na malaki ang investment. Binibini, maliligtas na po ang kumpanya natin. Talaga? Totoo po! Ang galing! Mag-meeting na agad. Ipahayag ang magandang balita sa lahat. Opo. Marco, dahil gusto ka ng pamilyang Cruz, dapat mong samantalahin ang pagkakataong to. Magkaugnayan ka kay Binibining Selena. Sa buwang to, mag-engage na kayo. Maliwanag ba? Lolo, ayoko pang magpakasal. Akala mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Ginamit mo ang kapangyarihan ng pamilyang Reyes para tulungan ang pamilyang Santos. Hindi kita pinigilan. Ang kapalit, dapat mong sundin ako. Sige na po, Lolo. Gusto mo pa bang kumain ng iba? Masarap daw ang spicy beef nila. Marco, nakalimutan mo? Ayoko ng baka, lalo na ang maanghang. Si Lia ang mahilig dyan. Hasan siya. Ayokong marinig ang pangalang yan. Kung busog ka na, tara na. Marco, pinapagalitan mo pa ba ako dahil iniwan kita noon? Pinabayaan kita noon. Selena, happy birthday. Si Selena, hindi naman sa birthday greetings ang gusto niya. Gusto niyang mag-propose ka na sa kanya. Propose! 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 Selena, pakasalan mo ko. Pakasalan mo na siya. Marco, alis na ako. Sorry. Hindi pa payag ang parents ko na pakasalan ko ang isang artista na walang future. Sorry. Nalaman ng parents ko ang relasyon natin noon. Hindi sila pumayag na maging tayo. At saka, nakapatay ka ng tao at tinabunan ka ng kumpanya. Kaya ako... Tapos na yan. Hindi pa. Alam ko. Diba? Pero tingnan mo. Bumalik na ako. Para sa'yo. Nag-artista pa ako. Bumalik ka na rin sa pamilyang Reyes. Pumayag na rin ang parents ko sa atin. Basta't payag ka, pwede na tayong mag-engage agad. Selena,
Huwag mo munang tanggihan. Kaya kitang hintayin. Pag nag-isip ka na, sabihin mo na lang sa akin. Pwede ba? CR, lang muna ako. Mahal pa rin ako ni Marco. Dapat mas magtiwala ako. Anong nangyari kay Leah? Leah, di ba't naghiwalay na sila ni Marco? Namayos na ang kumpanya. Mas naging masigla na si Binibin. Narinig kong buong araw siyang nasa opisina at di pa umalis. Sige. Tandaan mo, huwag mong ipaalam na ako ang tumulong sa kanya. Ano bang meron sa kanya? Na kaya mong gawin to para sa kanya? Hello? Gaan mo ang mga nakaraan ni na Marco at Leah sa nakaraang 5 taon. Bumanggo ng Santos Holdings. Anong sabi mo? Bumanggo na ang Santos Holdings! Sinong tarantadong sumira sa plano ko? Isang bagong kliyente na di gaanong kilala. Di mahanap kung sino. Kahit sino pa yan, ang tumulong sa mga Santos ay kalaban ko, si Miguel Reyes. Hindi ako naniniwala. Ang mga Santos, kahit mahirap, kakainin ko sila. Ihanda mo ang kotse ko ngayon din. Punta sa Santos Holdings. Opo. Ang susunod na gawain, sa'yo na. Walang problema, Binibini. Aalagaan ko ang kumpanya. Anong ginagawa nyo? Ikaw pala ang paborito ni Mang Antonio. Ikaw pala ang paborito ni Mang Antonio? Ma'am, siya si Miguel Reyes, si Kuya Marco. Hindi ba't pipi ka? Bakit? Okay ka na? Ano ba talaga ang gusto mo? Tanong po ng aming boss, ano po ba talaga ang gusto ninyo, Kuya Marco? Ang gusto ko, alam mo yan, Binibining Leah? Nilabag ng tatay mo ang kontrata at nagbigay pa ng depektibong produkto. Kaya may utang siyang danyos. 5 taon na, di pa rin nababayaran. Hindi ako nagpapakawala ng utang. Paano mo gustong ayusin? Simple. Bayaran ang utang. Bigyan kita ng 3 araw. Bayaran ang lahat. Wala pa kaming ganong pera. Pwede bang bigyan pa ng panahon? Wala kang pera. E di pambayad mo kumpanya mo. O kaya, ikaw na lang. Pwede rin yan. Respeto, maman. Deserve mo bang respetuhin? Leah, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Kung di ka lang babae ni Marco, ang babae ng bastardo, hindi pa kita papatulan. Payo ko sa'yo, kung ayaw mong maging tulad ng tatay mo na wala nang natira, sumunod ka na lang sa... Ha? Yung pagbagsak ng tatay ko noon, may kinalaman kaya siya. Ayan, ganyan dapat. Hayop ka! Sinampal mo! Hayop! Sinampal mo ako! Ang Santos Holdings ay hindi gumagawa ng depektibong produkto. Yung problema sa shipment noon, babalikan ko at aalamin ng totoo. Kung kasalanan ng Santos Holdings, Dad. Pero kung ako, si Leah Santos, kahit mawala ng lahat, hinding-hindi ko kayo palalampasin. Hindi kayo welcome sa Santos Holdings. Lumayas kayo. Sige, magaling! Leah, mas matapang ka pa sa tatay mo. Tandaan mo to, sa ilang araw, magmamakaawa ka sa akin. Tara na! Binibining Leah, ang lakas ng loob. Reyes Group, wala ka talagang pakialam sa buhay mo. Binabalaan na kita. Maghanda ka ng magmakaawa. Ma'am, ano na po ang gagawin natin? Yung shipment noon, lahat ng kaugnay na papeles, i-prepare mo lahat. Obo. Ha? Paano nangyari to? Years ago, yung inspection report, wala namang problema. Yung shipment ng Reyes Group, saan naman galing? Kung balak ni Miguel na ipahamak ang Santos Holdings, kailangan lang niya mag-order sa iba ng depektibong produkto at ipapalit. Ibig niyo pong sabihin, mula simula hanggang huli, si Miguel lang pala ang nagplano nito para agawin ang Santos Holdings? Gagamitin kaya niya ang parehong paraan laban sa atin? Ang partnership natin sa Reyes Group, matagal ng putol.
Hindi na niya yun Pero posibleng ang susunod niya ay ang mga produkto natin. Sino po si Manong Oscar? Ako, Pacquiao. May nag-report sa'yo. Pinangakuan mo raw ang mga empleyado na sa mga produkto ilagay ang labis na sangkap. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Isa pa, ang Santos Holdings ay dapat magsara at makipagtulungan sa investigasyon. Ako, pinangakuha ang empleyado. Officer, imposibleng gawin niya yan. Ako ang legal na kinatawan. Kung may dadalhin kayo, ako na lang. Ma'am, hindi ko po maintindihan. Miss, plano na naman to ni Miguel. Nanghako ako kay Boss Antonio. Naaalagaan kita. Wala na si Boss Antonio. Hindi ka na pwedeng mapahamak. Ako na lang. Tio, Oscar. Ayos lang. Hindi ko hahayaang manalo si Miguel. Marco, siya na lang ang makakatulong sa akin. Gusto ko makita si Marco. Ikaw na naman. Di ba sinabi ko na? Hindi ka niya makikita. Gusto ko makita si Marco. Sabi ko, hindi ka niya makikita. Kapag lumabas siya, doon lang ako aalis. Baliw. Sige, maghintay ka. Salamat. Yeah. Bakit siya nandito? Binibinisag na. Nandito na po kayo. Yung babaeng yan, ano meron sa kanya? Gusto lang niyang kumapit sa pamilyang Reyes. Isa lang siyang babaeng hangal. Ilang beses na siyang pinalayas. Dati kay Kuya Marco. Ngayon, kay Marco Jr. naman. Hindi niya tinitingnan ang sarili niya. Ayaw niyang umalis. Nag-aabang kay Marco Jr. Baka mag-iskandalo pa siya. Kaya di ko siya pinalayas ng sapilitan. Ganong pala. Salamat. Solina, bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Lolo Ramon para daw tayo magkasundo. Solina, kasi... Huwag na. Nitong mga araw, kahit natanga pa ako, malino na sa akin ang ibig mong sabihin. Pero ayoko pa rin marinig ang masasakit na salita. Dahil ayaw mo magpakasal, ayaw ko rin maaga mag-asawa. Mapalabas ang magkasintahan. Masama ba? Anong problema? Kahit para lang magkwentuhan bilang magkaibigan, hindi pwede? Sige, sakto. Tapos na rin ako. Tara na. Bakit? Marco, sa sideway na lang tayo, malapit sa kotse ko. Sige, ikaw na. Oy! Huwag ka lang Bakit tumunganga wala dyan. pa rin siya? Humasa ka pa makakapit sa mayaman? Si Marco Jr. ay matagal nang kasama si Salina Cruz. Nag-date na sila. Ang tulad mo, hindi ka niya papansinin. Asa ka pa. Layas na. Umalis ka na o ipapaalis ka namin sa guard. Nag-date. Sino po? Sabihin kay Kuya Marco, payag na ako. Boss, magandang balita po. Payag na siyang makipagtalik sa inyo. Anong sabi mo? Ibig mong sabihin, ibibigay niya sa akin ang kumpanya at papayag siyang maging kapi. Sabi ko na nga ba, wala siyang tapang.
Sabihin mo kay Leah na gusto ko siyang makita ngayong gabi. Sa pagkakataong to, ipapakita ko kay Marco kung paano ko basta-basta pinaglalaruan ang babae niya. Opo. Anong sabi mo? Si Miguel ang nagpabagsak sa tatay mo. At siya rin ang dahilan ng pagkamatay ng magulang mo. At pupuntahan mo pa... Leah, nababaliw ka na ba? Kung di ako dumating, di mo ba ito sasabihin sa akin? Huwag kang mag-alala. May paraan ako sa kanya. Di mo nga maasikaso ang sarili mo. Paano mo siya haharapin? Pamilya Reyes yan! Ang pamilyang Reyes na naghahari sa baybayin! Hindi pwede. Sasabihin ko to kay Marco. Dahil sa 5 taon ninyong relasyon, tutulungan kanya kahit paano. Hindi niya ako tutulungan. Isa pa, wala akong karapatang humingi ng tulong sa kanya. Leah, huwag kang padalos-dalos. Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Malaki ang utang ng pamilya namin kay Tio Oscar. Hindi ko siya pwedeng... Desidido na ako. Hindi pwede. Hahanapin ko si Marco. Nandito ka nga. Pasok! Nagtagumpay ang proyektong ito dahil sa'yo sa Pamilyang Cruz, sa pagtatanggol mo sa akin. Dahil magaling ka. Ang galing mo lang ang nakita nila. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok. Kapag si Marco ang kailangan ko, hindi kailangan ng appointment. Tumabi ka! Kaya pala ako pinipigilan. Nangahayo pala kayo. Nagtataksil sa loob. Anong pinagsasabi mo? Mali ang akala mo. Mga kaibigan ng kami ni Selena. Bakit ka... Si Leah ba? Naalala mo pa pala si Leah. Kaya pala mas pinili niyang lapitan si Miguel kaysa sayo. Marco, isa kang walang utang na loob. Walang hiya. Anong sabi mo? Lapitan niya si Miguel? Oh, yung ex mo na iniwan mo ay magiging kabit na ng sarili mong kuya. Ano ha? Masaya ka ba? Ala, ihan ang kotse. Opo. Marco! Hello? Lola Ramon? May sasabihin po ako. Hindi ko po alam kung dapat ko bang sabihin. Ang kinis mo naman. Ngayon ko lang napansin. Sayang, napunta ka lang sa hampas lupang si Marco. Bakit? Papawi ka na naman. Anong nangyari? Marco Jr., parang biglang namatay ang kotse. Mag-aantay tayo ng tulong. Marco Jr. Leah, huwag kang mapahamag. Marunong ka pala. Alam mong gamitin ang alak. Huwag mong sabihin. May nilagay ka sa alak?
Ayos. Marunong ka. Gusto ko. Miguel, sinira mo ang pamilya ko. Kahit magkasabay tayong mamatay, dadalhin kita sa impyerno. Hayop ka? Akala mo tanga ako? Ang mga alak na natikman ko, kumpleto na ang koleksyon ko. Akala mo ba yung pakana mo, hindi ko mahahalata? Sa amoy pa lang, alam ko na. Gusto mo nang mamatay, no? Gusto mo nang mamatay? Hayop, mapapasa akin ka ngayon. Hayop! Cookie! Lolo, bakit po kayo nandito? Kalma lang. Kung di pa ako dumating, hindi ko malalaman ang gagawin mong kalapastamanan. Ikaw rin! Hindi pa sapat na isang apo ko ang nilandi mo, pati ang isa ko pang apo! Minamaliit pala kita. Lolo. Marco, huwag mong kalimutan ang pangakong balik sa pamilya? Sige, pero kailangan mong kalimutan ang nakaraan. Lalo na ang mga taong di dapat kasama. Guess ko po, gagawin ko po. Kapag bumalik na ako sa pamilya, mas mapoprotektahan ko si Leah. Lolo, mali po ang akala nyo. Kahit gaano pa siya kababa, ex-girlfriend ko pa rin siya. Nandito ako para kay kuya, para di siya magdungi sa pamilya. Hamak. Napahiya. Sa tingin niya pala, ganito lang ako kababa. Marco! Walang hiya ka! Wala ka bang konsensya dahil kay Leah? Ganito na? Hindi ka pa rin magsasalita? Ang pamilyang Reyes ang sumobra! Tadhana ko na to. Tinatanggap ko na. Marco, bulag pala ako. Mali ang akala ko sa'yo. Mabuti't ganyan ka na. Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang kwenta. Lolo, nilandi niya ako! Mahimik! Ayokong makinig sa dahilan mo. Nakikita ko na kung ang pamilyang Reyes ay ibibigay sa'yo. Hindi ko alam kung saan pa mo ang relasyon niyo ni Selena. Basta't mag-engage kayo ng pamilyang Cruz, ang Reyes Group, ang kalahati ng pamamahala ay ibibigay ko sa'yo. Lolo, paano mo ibibigay yung pamamahala sa bastardo na to? Wala kang galang! Sinong nagsabing ganyan ang salita mo? Marco, anong desisyon mo? Sige, susundin ko po kayo, Lolo. Mabuti, hihintayin ko ang inyong magandang balita. Patahayan na lang natin to. Hindi pwedeng palampasin si Miguel. Tatawagan ko nga kaibigan ko. Kung wala, ipapahiya ako siya sa media. Hua. Leah, nakakapagsalita. Ang galing! Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi ko lang nagawa sabihin. Tsaka, ang boses ko. Kailangan pa ng panahon. Huwag kang makialam sa mga Reyes. Naunawaan ko na. Wala na ring saysay ang kumpanya. Mas mabuti ng isara na. Para di na ako pahirapan ni Miguel. Mabuti na unawaan mo na. Relax lang. Basta't may makakain ako, may makakain ka rin. At saka, pag magaling ka na, magre-resign ako. Tayo dalawa, magtayo tayo ng negosyo. Siko, mag-iisip ako kung anong negosyo ang bagay. O... Chairman, ayos na po ang young miss. Kahit na naklear na ang pangalan, umalis na po lahat ng partner. Hindi na po kaya ng kumpanya. Pero, pumbuhay po ni Boss Antonio. Talaga po bang isasara na? Nagkulang ako.
Ma'am, anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Tio Oscar, pakibigay na sa mga empleyado ang sahod at separation pay nila. Tutal, sa kumpanya, matagal na silang naghirap. Hindi sila dapat pagdamutan. Pero Binibini, wala nun bahay. Saan ka naman pupunta? Patawad po. Di ko na panatili ang Santos Holdings. Leah, gusto mo ba? Gusto ko. Ako na. Sa araw ng kasal natin, ipapaalam ko sa buong mundo. Si Leah, ang pinakamamahal ni Marco Reyes. Sige, hihintayin ko. Grabe! Tingnan mo to! Si Marco Reyes, ang pangalawang anak ng mga Reyes, mag-engage na raw kay Selena Cruz. Sa biro, ang pamilya Reyes at Cruz ay mga mayayaman sa baybayin. Talagang tugma ang mundo nila. Mag-aasawa na ang mga Reyes at Cruz. Oo nga. Leah, anong inaasahan mo pa? Sa puntong to, wala ka nang natitira. Isa ka na lang pabigat. Baka 5 taon nang nakaraan, dapat hindi ka na nabuhay. Leah! Huwag! Leah, bakit ka nagkakaganyan? Para lang dito, magpapakamatay ka? Kilala niyo po ako? Apo? Ako ang lolo mo! Hindi ko po narinig na may lolo ako. Huwag mong sisihin ang nanay mo. Ako ang sisihin mo. Butol ako sa inyo. Kalimutan mo na yan! Siya lang ang papakasalan ko. Kung ayaw nyo, hinding-hindi na ako babalik. Walang hiya! Subukan mong umalis na yon at itatrato kitang hindi ko anak! Ikaw, subukan mo! Huwag mo na akong kilalaning tatay. Masyado akong matigas noon. Dahil lang sa pagiging mapagmataas, nasira ang relasyon namin. Sayang, huli na ang pagsisisi ko. Hanggang sa malaman ko ang pagkamatay nila, saka ko lang nalaman kung gaano ako kalaki ang pagkakamali. Munti ko pang mawala ang nag-iisang apo ko. Leah, hindi ka ba magagalit sa lolo mo dahil huli na siya? Lola! Hayaan mong umiyak. Ilabas mo ang lahat ng sama ng loob mo. Ngayong nandito na si Lolo, walang mga ngahas sa'yo. Leah! Mo! Bumaba ka na! Marco, congrats. Magpapakasal ka na. Pero, hindi akong ikakasal. Hindi. Hindi ganyan ang nangyari. Bumaba ka muna. Ayoko na makinig sa'yo. Kung may susunod na buhay, sana di na kita makilala. Hindi. Leah. 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 Hindi pwede. Matatag si Leah. Hindi siya gagawa ng ganyan. Hello, Marco Jr. May balita po. Si Binibining Leah, wala na po. Ano sabi mo? Leah! 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 Binibining Leah. Gago! Kasalanan mo to! Kapag may nangyari kay Leah, hindi kita palalampasin! Nasaan si Leah? Nasaan ba siya? Marco Jr. May nakakita po kanina. Isang babae na tumalang sa ilog. Hindi. Imposible. Hindi ganyan si Leah. Lon. Leah! Leah!
Ito... Lia! Handa ka! Marco! Marco! Marco Jr., gising ka na. Grabe pala ang sakit mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin pag nalaman to ni Chairman? Huwag mong sabihin kahit kanino. Pero ngayon... Kung ayaw mong mamatay ako agad, manahimik ka. Opo, Marco Jr. G. Marco, alam mo naman ang kalagayan mo. Bakit ka pa rin hindi nag-aalaga ng sarili mo? Lagi ka bang umiinom nitong huli? Marco Jr., tama na po. Lia. Lia. Marco Jr., ang dami mong ginawa para kay Binibining Lia. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Kung alam lang niyang may mabigat kang dahilan, hindi sana... Kasalanan ko lahat. Masyado akong nag-assume. Buti para sa kanya. Ano siya pang nasaktan? Grabe, di ko inasahan. Itong kapatid ko, ang sikat na bagong negosyante, ay isa palang big time na baliw sa pag-ibig. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, nag-aalala lang ako sa kapatid ko. Pero sa lagay mo, mukhang malubha ang lagay mo, ah. Diretsuhin mo na ako. Huwag kang umasta na parang may kailangan ako sa'yo. Marco, panandalian lang ang pabor sa'yo ni Lolo. Tandaan mo, isa ka lang bastardo ng isang babae. Sa aking kapalalaban, masyado ka pang bata. Talaga. Pero kahit ano pa, makukuha ko ang kalahati ng Reyes Group. Diba? Wala ka pang papeles! Anong ipinagya? Kung dahil ba nakita ni Lia ang engagement mo, kaya siya nagpakamatay? Anong sinabi mo? Hindi mo pa alam? Nung nagpakamatay ang ex mo, sa balita, puro kayo ni Selena ang engagement. Iwan ko lang kung dahil ba nakita ni Lia ang engagement mo, kaya siya nagpakamatay. Dahil pala sa akin. Oops! Nga pala, nakalimutan kong sabihin. Lagot na ang Santos Holdings. Para mabayaran ni Lia ang mga empleyado, binenta pa ang bahay. Tanda ko, noon, nagpunta siya sa Reyes Group para humingi. Anong ginagawa mo? Nagdi-date ka pala sa ex mo. Nagpunta siya para sa akin. Halagang isa kang walang utang na loob na... Marco, namatay ang mahal mo dahil sa'yo. Anong silbi mong mabuhay pa? Alam kong ginawa mo sa Santos Holdings na hindi ko alam. Miguel, kahit masira pa ako, dadamayin kita. Baliw ka nga. Manatili ka na lang na baliw. Tara na. Lia, salamat ko. Marco Jr., ang nangyari ay isang sabuatan. 5 taon na. Ang pagkamatay ng magulang ni Lia ay may kinalaman kay Miguel. Ginawa niya to para ibintang sa'yo. Huwag kang magpauto sa kanya. Ano? Kamatay ng magulang ni Lia. Bakit may kinalaman si Miguel? Kaya pala siya ang may gawa? Kakaalam ko lang din ito. Si Miguel, para agawin ng pamilyang Santos, gumamit siya ng mga depektibong produkto para ipalit sa mga produkto ng Santos. Sakto, ang pinuntahan ni Miguel noon ay ang paborito kong tiyo sa pabrika niya. Nitong mga taon, ginagamitan ni Miguel ang paraang yan para agawin ng maraming kumpanya sa baybayin. Alam ba ito ni Lolo? Hindi. Nitong mga taon, si Miguel ay hari sa baybayin. Walang nangangahas sa kanya. Kaya Marco Jr., kailangan mong bumangon. Kunin ang kontrol sa pamilyang Reyes para kay Binibining Lia makapagigante para sa magulang niya. Tama ka. Kailangan kong tumangon. Kailangan kong kunin ang kontrol sa Reyes. Ang engagement party sa 3 araw dapat matuloy. Sina Marco Jr. at Serena, bagay na bagay. Balita ko, ang pinakamayaman sa ulap, si Don Ernesto. Arangalan talaga. Wala pa ba yung si Miguel? Nasa club po si Kuya Marco kagabi. Wala pa po siya. Hayop na bata yan. Hayaan na siya. Mag-ingat ka. Alamin mo kung kailan darating si Chairman Ernesto. Opo. Maganda ng lahat. Huwag nating ipahiya ang pamilya. Opo. Sige. Lolo, Tito, Tita.
Marco, mula ngayon, ang mahal kong anak ay sayo na. Alagaan mo siyang mabuti. Salamat po sa tiwala, Tito. Marco, congrats pre! Di ko akalain. Ikaw pala at si Selena ang magkakatulungan. Akala ko pa naman ikaw at yung babaeng pipi. Anong babaeng pipi? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Nagbibiro lang yan. Ginang Cruz, huwag niyo pong seryosohin. Oh, tama po. Nagbibiro lang po ako. Ang galing ni Selena. Paano siya matutumbasan? Isa pa, pipi pa siya. Ang Selena namin, syempre, ang pinakamagaling. Si Chairman Ernesto na! Akala ko ayaw niya sa ganito. Nandito nga si Don Ernesto. Sino naman yung magandang kasama niya? Lia, hindi mo pa alam? Siya ang apo ni Don Ernesto. Nakailan lang niya kinilala. Siyang itinak ng tagapagmana ni Don Ernesto. Mukhang sakto ang dating ko. Karangalan po namin ang pagdating ninyo. Asya po! Ang apo ko, Lia. Chairman Ramo. Hello? Imposible. Paano siya naging apo? Teka, di ba pipi siya? Bakit bigla siyang nakapagsalita? Marco, yung girlfriend mo, kailan pa siya nakapagsalita? Di ba, pipi siya dati? Marco, tawag mo kanina si Binibining Lia. Kilala niyo ba siya? Siyempre, kilala ko si Marco Jr. Baka gusto niya agawin ng kasal. Tutoy, napakabuti ni Marco Jr. Gusto siyang makilala ng lahat. Pero may iba na siyang mahal. Kaya dinala ko lang si Lolo para magbate. Para kay Marco Jr. at Binibining Selena, sana'y maging masaya kayo hanggang sa pagtanda. Napipiro ka, Binibining Lia. Sa ganda niyo po, kami po ang maswerte. Selena, ikaw at si Marco, asikasuhin niyo si Binibining Lia. Don Ernesto, hayaan na natin ang mga kabataan dito. Doon na tayo. Tuli po. Yung dati, nagpadalos-dalos ako. Sana, huwag niyo nang isipin. Hindi po. Dapat po akong mapasalamat. Dahil nakilala ko ang isang taong puro peke. Marco! Narinig kong si Enrico Tan ay magaling sumayaw. Kaya, pwede ba tayong sumayaw? Siyempre, walang problema. Si Enrico Tan at ang apo ni Don Ernesto. Bagay na bagay sila. Ang titig niya, parang kumakain na. Oo nga. Tingnan mo. Ang saya-saya tingnan. Sige. Tatlo. Apat. Ang ganda. Itong binibini. Binibining Lia, ang galing mong sumayaw. Saan ka natuto? Sa isang simpleng guro lang. Magaling ka rin sumayaw, Ginong Tan. Sa susunod na lang. Sige, Binibining Lia. Bukas na lang. Ililibre kita. Sige. Kung ganon, kita na lang bukas. May lakad pa ako. Mauna na ako. CR lang ako. Marco!
Sabihin mo, saan ka napunta nitong mga araw? At bakit ka naging apo ni Don Ernesto? Bakit? G. Marco, kinukwestiyon mo ba ako? Tandaan mo, nasa labas ang fiancé mo. Sagutin mo muna ako. Sino ka para tanungin ako? Marco, tandaan mo, ikaw ang unang umayaw sa akin. Ano? Na yung maayos na ako at may magandang posisyon na, bigla mo na namang nakitang may halaga ako. Dahil hindi pa ako ganyan kababa, Marco. Hindi. Ano? Hindi mo na kaya? Ang layo na ng pag-arte ko. Bakit ako nagkakaganyan? At isusugo ko pa? Tama. Lia, hindi kita kailanman minahal. Dati, puro awa lang ang naramdaman ko sa'yo. Sa posisyon mo ngayon, bagay ka na sa'kin. Pero mukhang naging matalino ka na. Sayang, kasi hindi ako mahilig sa matalinong babae. Ikaw, ano? Sa lahat ng sinabi ko, may gusto ka pa rin sa'kin. Pwede ko namang isipin na gawin kang kabit. Nabulag talaga ako noon sa isang basurang tulad mo. Marco, dapat lang nga mabulok ka sa putikan. Miss Lia, nakita niyo po si Marco Jr.? Marco Jr. Marco, is lang! Sa ospital tayo! Huwag. Ngayon, maraming nakabantay sa akin. Hindi pwedeng malaman na may sakit ako. Iyos lang. Tis-tis lang. Lia, tama ka. Ang akin na yun ay wala ng lunas. Sa CR ba yun? Kaya pala. Ang galing naman! Di ko akalain binibini na apo ka pala ni Don Ernesto. Ngayon, hindi na tayo takot sa gagong si Miguel Reyes. Masaya ako naligtas ka. Buti naman, boses mo okay na. Ang daya mo naman. Best friend pa ba kita? Pinagagamot ko lang ang boses ko. Wala akong oras para makonta kayo. Yung bahay ng parents ko, may ibabawi pa ba? Tatawagan ko. Sige. Salamat. Binibini, napenta na ang bahay. Mukhang di na mababawi. Pero may kahina-hinala. Sabi ng broker, binili ang bahay ng mas mahal. Baka may kaibigan kang tumulong? Kailan ka pa nagkaroon ng ganyang kaibigan? Bakit di ko alam? Di ko rin alam. Haya na. Sa bahay, mamaya na. May mas mahalaga akong gagawin na yun. Ano yun? Masisiganti. Anong sabi mo? Si Lia, yung pipi, nakakapagsalita na. Bigla siya nagbago. Ni Don Ernesto. Sa party kahapon, maraming nakakita. Si Don Ernesto, kinausap pa siya. Imposible! Ihanda... Pupunta ako sa Villanueva Corp. Hello, Boss Gomez? Ano po yun? Ano? Atras na po. Teka, Boss Gomez, itong proyekto natin, nagsimula na po. Atras na po kayo ngayon? Boss Gomez! Anong nangyari? Iwan ko rin po. Hello? Ano? Atras ka rin? Teka, kung may problema ka, ayusin natin. Hello? Sino ba to? Nagbago na ang isip nyo? Anong Boss Fernandez? Kuya Marco, uwi na po kayo agad. Galit na galit po si Lolo Ramon. Sabi niya kung di kayo uuwi, huwag na kayong bumalik pa. Walang hiya ka! Naglakas loob ka bang gumalik! Lolo, bakit po kayo nagagalit? Baka may naninira lang po sa akin. Kaya kayo nagagalit sa akin. Ang kapal na mukha mo nasisihin ng iba. Kung di dahil kay Marco, hindi ko malalaman ang mga ginagawa mo sa labas. Anong ginawa ko? Magpapalusot ka ba? Sagutin mo ko. Ang pagbagsak ng pamilyang Santos. Ikaw ba may pakana?
Dahil dito, kumilos na si Chairman Ernesto. Dahil dito, nawalan tayo ng maraming malaking kliyente. At may gana ka pang itago sa akin? Kaya pala umatrasin ng Boss Gomez. Si Leah pala yung buwagin. Sige, pili mo pa! Ayop ka, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Sa pamilyang Reyes, paano nagkaroon ng isang gastador na tulad mo? Lolo, mali na po ako, okay na. Hindi ko rin alam na si Leah ay protektado ni Don Ernesto. Kung hindi ko siya gagalawin. Tsaka, nagawa ko na. Wala nang silbi ang pagalitan niyo pa ako. Ang protector ba ang issue rito? Hayaan na. Sa utak mong yan, hindi mo... Marco, isama mo ang kuya mo at mag-sorry kay Binibining Leah. Ano? Siya? Tumahimik ka! Kapag hindi ka pumunta, tatanggalan kita ng pwesto ngayon din at ibibigay ang lahat kay Marco. Tandaan nyo, itong issue, kahit anong mangyari, kailangang ayusin. Ang pamilyang Villanueva, hindi natin kaya banggahan. Opo. Nandyan ba si Leah? Wala po siya sa opisina. Kung hahanapin niyo po siya, sa Rosa Social Club po. Aba, si Kuya Marco at Marco Jr. pala. Bakit? Para samahan akong uminom? Para makipag-inuman. Leah, nakalimutan mo bang bawal kang uminom? Uminuman ako? Hindi. Wala kang pakialam. Oh, wala nga akong magagawa. Mag-usap na tayo ng seryoso. Naparito kami ngayon para humingi ng tawad sa pamilyang Santos. Ikaw ang humihingi na tawad para sa... Bakit? Wala bang bibig si Kuya Marco? Leah, huwag kang mapagmataas! Kuya, tandaan mo kung bakit ka nandito. Sige, hihingi ako ng tawad. Pasensya na, Binibining Leah. Pakiusap, palagpasin mo na ako. Yung nga ang tawad mo? Leah, ano ba ang gusto mo? Lumuhod ka, yukura mo ko. Hayop ka! Gusto mong mamatay? Leah, hayaan na muna natin to. Para sa pinsalan ng pamilyang Santos, ang Reyes Group ay tiyak na babawi sa'yo ng maayos. Leah, huwag ka mapadalas-dalos. Mapagiganti at malupit si Miguel. Hindi magandang galitin siya. Pasensya, ako si Leah at hindi ko to palalampasin. Pero dahil nag-aalala ka, lumuhod ka muna. Leah, huwag kang mapagmataas. Selena, bakit ka nandito? Sabi ni Lolo Ramon, Leah, personal na galit to sa kanya. Ang isyong to, anong kinalaman ni Marco? Anong karapatan mo pahirapan siya? Sa araw na to, ang pamilyang Reyes dapat lumuhod sa akin. Leah, huwag mong akalain. Natakot ako sa'yo. Makinig ka. Kahit apo ka pa ni Boss Ernesto, kaya pa rin kitang... Sige, tingnan natin kung ano magagawa mo sa akin. Ikaw! Leah! Sige. Tito. Pero, Kuya Marco, nawala na sa'yo ang kalahati ng share sa Reyes Group. Paano kung mawala pang kalahati? Sige, luluhod ako. Mali ako. Pakiusap, Binibining Leah. Magpatawad na po kayo. Patawarin niyo ako. Ma, nakita niyo ba? Pinayuko kong salarin niyo. Lumuhod siya. Malang araw, pagsisisihan niya ang pagkamatay niyo. Mas malaki ang parusa niya. Leah, maghintay ka lang. Itong kahihiyan, babawi ako. Pero bukas po, si Lolo ay mapapadala sa inyo kay Don Ernesto at Binibining Leah para personal na humingi ng tawad. At gagawin pa akong tanga. Asa! Pero bukas ay magandang pagkakataon para bumawi. Anong ibig niyong sabihin? Di ba paborito ni Lolo ang bastardong si Marco? Bukas, ipapakita ko sa kanya kung paano ang bastardong si Marco sa likod ay nagpapanggap lang.
Chairman Ernesto, sa nakaraang pagkakataon, kami po ang may mali. Nagkamali si Miguel. Buti na lang po kayo at si Binibining Lia ay nagpatawad. Wala po kayong sinabi. Ang pamilyang Reyes ay tiyak na magpapakita ng sapat na sinseridad para mabawi ang nawala kay Binibining Lia. Dahil matagal na tayong magkakilala, sana to pa rin niyo ang salita niyo. Chairman Ramon, isa lang ang apo ko. Kaya syempre, sa kanya ako. Oo nga. Pag may susunod pa, hindi ko na to palalampasin. Chairman Ernesto, makakaasa po kayo. Pangako po. Ang ganitong bagay, hindi na po mauulit. Chairman Ernesto, ito po ang inialaga kong mahusay na alak. Tara po, tikman natin. Napakabuti ninyo, Chairman Ramon. Sige. Lia, Maki, masama ba ang pakiramdam mo? Medyo nakakaantok lang po. Lalabas lang po ako. Samahan na lang kita. Huwag na po. Babalik po ako agad. Kain na po kayo. Sila po. Huwag kang lalayo. Bigla akong sumama ang tiyan. Anong pakana mo na naman? Masama talaga pakiramdam ko. CR lang ako. Lolo, parang nanghihina ako. Marco, samahan mo siya. Sige. Miguel! Anong ginagawa mo? Marco, dapat kang magpasalamat sa akin. Binigyan kita ng magandang pagkakataon. Anong ginagawa mo? Sige, ma-enjoy ka. Sino? Lagot. Nilason ako ng dagong si Miguel. Gusto niya kaming sirain ni Lia. Magising ka. Ilalabas na kita. Nasaan si Marco? Nasa CR pa siya. Pinauna na niya ako. Pero, sabihin mo na, huwag kang magpaligoy-ligoy. Hindi ko po alam kung sasabihin ko. Sabi mo! Kanina po paglabas ko, nakita ko si Binibining Lia papunta sa CR ng mga lalaki. Hindi ko po alam kung anong ginagawa nila sa loob. Anong sinabi mo? Selina, kalma lang. Kung sila'y magkasama at may nangyari talaga, ang pamilya namin ay kakampi mo. Manahimik ka! Marco, Lia, lagot na kayo. Marco, anong ginagawa mo? May paparating. Ilalabas muna kita. Kuya Marco, di ba sabi mo nandito si Lia? Nasaan sila? Nakita ko talaga sila dito. Baka naisip nilang delikado rito. Naglayas. Pero, sigurado ako, may relasyon sila. Walang modo. Wala ka na bang batas? Ang pamilyang Reyes. Talagang nakakagulat. Boss Ramo, mukhang hindi tapat ang paghingi ng tawad ni Kuya Marco. Aalis na ako. Chairman Ernesto. Ha? Gusto mo bang ipahamak ang pamilya natin? Para masaya ka? Ha? Lolo, hindi ako nagsisinungali. Isipin niyo po, siya at si Binibining Lia, bakit sila sabay nawala? Ano para tingnan kung nasa bahay sila? Doon natin malalaman, di ba? Sige, umuwi na tayo ngayon din. Kapag nalaman ko na nagsisinungaling ka na naman, lagot ka sa akin.
Magpahinga ka. Leah, Chika. Bakit? Di ba sabi mo na gusto mo kong maging kapit mo? Ngayon, nagpapakamatino ka na? Pinainom tayo ni Miguel. Kung di ka bibitaw, pagsisisihan mo to. Pagsisihan? Ano na ginagawa ko? Hindi. Ang bawal sa'yo, gagawin ko. Marco, bakit? Leah, baliw ka na ba? Pinaglaruan mo pa siya? Dito? Bahay ni na... Di pala ng bahay. Siya. Yung nangyari? Niloko lang ako. Marco Jr., huwag kang mag-alala. Hindi kita pananagutan. Mabuti na, Ma. Pero may tanong ako sa'yo. Anong meron sa bahay na to? Marco, akala mo ba, sa ginawa mong yan, mapapatawad na kita? Huwag mo nang isipin. Dahil lang sa 5 taon, nating pinagsamahan. Sa'yo na siya. Marco, hindi na kita maintindihan. Selina, gabi na. Bakit hindi na lang ako magpadala ng tao para ihatid ka na pauwi? Huwag po. Hihintayin ko si Marco. Lolo, tingnan nyo. Gabing-gabi na. Wala pa rin si Marco. Di rin siya sumasagot. Sabi ko na nga ba, siya at yung si Leah, may something sila. Hello? Chairman Ernesto. Yari kanina, mali lang ang pagkakaunawa. Huwag niyo na pong dibdibin. Mali lang ang pagkakaunawa. Masama ang pakiramdam ni Leah. Maaga na siyang umuwi. Nasa tabi ko siya. Nasa bahay si Bibi ni Leah. Mabuti. Pasensya na at kailangan pa ninyong tumawag para lang magsabi. Salamat. Si Leah kasi, naisip niyang sabihan ka. Pero nga po ninyo, sa mga kasinungalingan niya, hindi ko yan palalampasin. Chairman Ernesto, makakaasa po kayo. Ako na po ang bahala na bigyan kayo ng hustisya. Leah, nasaan ka? Bakit mo ko pinapalabas ng kasinungalingan para kay Marco? Para lang bayaran ng utang na loob. Lolo, huwag na po kayo makialam dito. Sige. Hindi na ako makikialam. Umuwi ka na agad. Opo, uwi na po. Marco, mula ngayon, tapos na tayo. Ano ba ang masasabi mo? Imposible. Wala pa ring Marco. Grabe, na-miss mo pala ako, kuya. Marco, nakauwi ka na? Marco? Ikaw, ayos ka lang? Imposible. Kahit nagkamali sa inumin ni Leah. Pero si Marco, kitang-kita ko na ininom niya. Kung walang babae, hindi mawawala agad ang epekto. Maliban kung... Saan ka galing? Kuya Marco, kasama ko po si Marco Jr. kanina. Dahil sa account ng grupo, biglang nakaproblema. Kaya, hindi na po nakapagpaalam kayo at kay Lolo Ramon. Agad po siyang umalis, kaya ngayon lang po siya nakabalik. Hindi. Imposible. Sinumat? Alam ko na. Matagal na kayong magkasabot ni Leah. Yang walang hiya, di ba? Tama na. Lolo, pakinggan niyo po ako! Tumahimik ka! Ayokong makinig sa mga palusot mo. Simula bukas, huwag ka nang pumasok sa kumpanya. Ang mga gawain mo sa kumpanya, ibigay mo muna lahat kay Marco. Dito ka lang sa bahay. Mag-isip-isip ka. Subukan mo lang ulit. Babaliin ko ang mga binti mo. Bakit po, Lolo? Siya naman po ang sinungaling! Isang salita pa. Palalayasin na kita ngayon din. Selina, ngayon nag-abala ka. Umuwi ka na at magpahinga. Marco, ihatid mo si Selina. Sige po. Tara na. Marco,
May gusto akong sabihin. Anong sasabihin mo? Kasama mo si Leah kanina, di ba? Di ba? Gabi na, ikakatid na kita. Bakit di mo ko diretsong sagutin? Tama nga ako, di ba? Marco, ano ba talaga ako sa'yo? Nakalimutan mo na ba? Akong fiancé mo. Kung nagsisisi ka na, pwede kitang pakawalan. Tulad ng usapan natin. May mga bagay na gusto kong linawin sa'yo. Ang pagpayag ko sa kasal na to ay dahil gusto kong makuha ang kalahati ng Reyes Enterprises. Kaya kahit mag-engage tayo, puro pangalan. Isipin mong mabuti. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Bagay sa akin. Pinag-iisipan ko pa kung paano ko haharapin ang pilitan ng magulang ko. Pero hindi ito patas sa isang babae. Huwag ka nang magsalita. Papayag akong pakasalan ka. Pero naniniwala ako na hindi magtatagal. Mababaling muli ang loob mo sa akin. Sige, kung mapako ang isip mo, palalayain kita kahit kailan. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Hindi. Hindi ito ang gusto ko. Marco, sa akin, wala ka bang kaunting nararamdaman? Ha? Ano mas meron si Leah na wala ako? Ano ba? Anong ginagawa mo? Ang kaya ni Leah, kaya ko rin. Masigit pa sa kanya ang kaya. Marco, kunin mo na ako. Kung pakialam, kung may iba kang mahal. Serena, magising ka. Basta't gusto mo ko, gagawin ko ang lahat. Pasensya, wala nang pwesto sa puso ko para sa iba. Pagkalma mo, siya ka na tayo mag-usap. Serena, bakit ka malungkot? Kasalanan to ni Marco, yang tanga. Hindi niya pinahalagahan ng isang tulad mo. Bakit ka nandito? Siyempre, para tulungan ka. Payag ka bang ang lalaking mahal mo ay agawin ng isang babaeng mas mababa sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Pwede tayong magtulungan para tapusin si Leah. Magiging mabait ka sa akin? Gagamitin mo ako laban kay Marco, no? Kahit ayoko kay Marco, hanggat nandyan si Lolo, relax lang. Hindi ko siya gagalawin. Gusto ko lang mabawi ang Reyes Group, ang kalahati ng pamamahala. Hindi. Galawin siya. Ano? Minahal ni Marco si Leah dahil nung pinakamahirap niyang panahon, si Leah lang ang kasama niya. Kung mahirapan siya ulit, at ako lang ang nasa tabi niya, hindi ba niya ako mamahalin ulit? Grabe, baliw na ba to? Walang problema. Kung ganon, binibining Salina, payag ka nang makipagtulungan. Magtulungan tayo. Marco, nagkamali na ako. Kahit masira pa ako, hinding-hindi ko na siya bibitawan. Ma'am, tama po ang hinala nyo. Yung mga depektibong produkto nung 5 taon nang nakaraan na halos mapabagsak sa Santos Holdings. Si Miguel Reyes nga po ang nag-utos na ipapalitan. May nahanap po akong pribadong pabrika sa labas ng syudad. Mahigpit po ang bantay doon. Imposibleng makapasok sa araw. At ang pinakakahina-hinala po... Ay, gabi lang po yun, napapatakbo. Gabi lang sila natatrabaho. Sa akin ang address. Ako mismo ang pupunta. Ma'am Leah, mag-isa po kayo? Huwag po, napakadelikado po niyan. Kahit delikado, kailangan kong pumunta. Desidido na ako, Tio Oscar. Huwag na po kayong pumili. Ano? Si Leah po mamayang gabi. Mag-isa siyang pupunta sa pabrika sa labas. Marco Jr., kalma lang po. Paano ako hindi mag-aalala? Ang pabrika sa labas ang pinakamalaking sikreto ni Miguel. Ang mga tao ron, mula sa buong bansa, pinili niyang mga kahit ako, baka di makalabas ng ligtas. At siya pa mismo ang papasok para maghanap ng ebidensya. Hindi pwede. Para napapakamatay lang siya. Hindi pwede. Pupuntahan ko siya. Marco Jr., huwag po kayo. Delikado po. Tumabi! Marco Jr.! Marco Jr.! Hello? Kuya Marco? Yung usapan natin, pwede nang simulan.
Sino ka? Paano ka nakapasok? Huwag tumakbo! Habulin niyo! Kayong dalawa, dun! Kayong dalawa, dun! Marco! Bakit ka na... Itawan mo ko! Leah, ang lakas na loob mo. Naglakas loob kang pumasok dito mag-isa. Wala kang pakialam. Nandito ka rin naman. Nagpanganib ka para sa akin. Siyempre hindi. Nandito ako para hanapin ng ebidensya laban kay Miguel. Para mapatunayan at makuha ang Reyes Group. Grabe. Nahanap ko na. Marco, Junior, nakumbinsi ko na ang tiyo ko. Palihim niyang inilagay ang libro sa drawer sa opisina ni Miguel. Ang susi sa opisina at sa drawer, nasa kotse niya na po. Sige, alam ko na. Ulihin sila! Huwag sila makatakas! Nahanap ko na! Tara na! Nandito pala kayo! Huwag silang makatakas! Sugurin sila! Pia! Takbo na! Marco, takbo na! Leah, takbo. Huwag kang lilingon. Ang bilis mong tumakbo, ha? Tsuka! Marco, tumayo ka? Dito ka na! Hanggang dito na lang. May pulis sa unahan. Minalit ko pala kayo. Nakatakas pa rin kayo, ha? Miguel! Huwag mo nang ipagpatuloy ang mali mo! Punyeta ka! Bastardo ka! Ikaw pa ang tuturo sa akin! Ngayon, gagawin ko kayong dalawa. Isang magkasintahang patay. Sugurin sila! Patayin niyo siya! Patayin niyo siya! Tama na! Tigil! Lolo. Marco! Marco! Lolo! Hayop ka! Anong kasalanan ng pamilya natin para magkaroon ng hayop na tulad mo? Lolo, pakinggan niyo ko! Tumahimik ka! Ayaw kong marinig ang sinumat sa bibig mo! Sabihin mo na lang sa pulis! Ano? Pulis? Pinagtaksilan mo ko! Hindi ako! Hindi ako! Lagot na! Wala na! Chairman Ramon, pakiusap po! Iligtas niyo siya! Iligtas niyo siya! Alagaan niyo siya! Marco, gising ka na? Anak, bakit di mo agad sinabi? Ang bata-bata mo pa, paano? Lolo, pasensya po. Di ko po Lolo, pakiusap po. Huwag niyo pong sabihin kay Leah. Nahimatay siya sa sobrang takot. Kung alam ko lang na ganyan mo siya kamahal, sana di ko... Kasalanan ko lahat! Hindi po. Desisyon ko po to. Hindi po kasalanan niyo, Lolo. Marco!
Nandito ka na. Kayo na lang. Marco, ayos ka rin ba? Bakit mo ko sinagip? Bakit ka ba ganyan? Nagkakamali ka, Binibini. Ayoko lang makita na masaktan ng babae. Kahit sino pa yan, gagawin ko pa rin yun. Marco, anong ibig mong sabihin? Sasabihin mo na wala kang nararamdaman para sa akin? Marco, sabi ni Lolo, may nangyari sa'yo, kaya agad akong pumunta. Kamusta? May masakit pa ba sa'yo? Ayos lang ako. Ulit, Binibini. Wala talaga akong ganong nararamdaman para sa'yo. Kita mo naman, ang pinakamamahal ko ngayon ay ang fiancé ko. Binibini, alamin mo ang lugar mo, ha? Marco. Pag gumaling ako, mapapakasal na tayo. Totoo ba? Siyempre, totoo. Akala ko lang pala. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita guguluhin pa. Leah, Lolo, gusto ko mag-abroad. Sige. Gaano katagal mo gustong mag-abroad? Bahala ka na. Marco, kung ito ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita. Para sa mga papunta sa Mariposa, ang flight M9225 ninyo ay magbabaon na. Alis na si Leah. Hindi ka ba talaga magsisisi? Lolo, para sa aming dalawa to. Chairman, hayaan nga lang po ba natin siya? Punta ka sa airport. Para sa kanya, ibalik ang puso niya. Pupunta na po. Assistant Alan, bakit ka nandito? Miss Leah, wala na tayong oras. Bumalik ka at pigilan si Marco Jr. Peke ang engagement. Peke rin ang pagtataksil. May cancer siya. Lahat ng ito, sinadya niyang lokohin ka. G. Marco, itatanong ko po, papakasalan niyo po ba si Binibining Selena bilang legal niyo pong asawa? Kahit sa hirap o ginhawa, aalagaan niyo po ba siya habang buhay? Marco! Oh! Marco! Marco! Leah. Leah. Marco, gising ka na. Nanaginip ka na naman ba? Lolo, nakita ko na naman si Leah. Bumalik na ba siya? Nasa abroad na si Leah. Wala siyang alam. Mabuti't nasa abroad siya. Lang siyang na-miss. Nagkaka-hallucination ako. Mas gusto kong mamatay kaysa makita ni Leah ang itsura kong to. Nakalimutan kong sabihin. Ako para sa'yo ng pinakamagaling na caregiver. Siya na lang ang mag-aalaga sa'yo. Sige. G. Marco, hello po. Leah, sigurado ka na ba na di ka na alis? Hindi na po. Kahit gaano pa siya katagal, hahabulin ko siya hanggang huli. Sinong nagluto nito? Galing po sa canteen. G. Marco. Sa kantin? Parang sa luto niya ang lasa. Marco, sabi nila may cancer ka. Sabihin mo sa akin, hindi to totoo. Diba? Lamas ka muna. Hindi totoo to. Diba? Selena, sorry. Kaya lahat ng ito, para lang kay Leah, ay isang malaking kasinungalingan. At ako, ay isa lang sa kasinungalingang to. Isang piyesang pwedeng mawala. Sorry. Niloko kita noon. Sa abot ng aking makakaya, gagawin ko ang lahat
para makabawi. Wala akong ibang gusto. Mahalin mo lang ako. Marco, bakit ang lupit mo? Una sa'yo. Ano ba? Para sa kanya. Sige. Sumusuko na ako. Pangakuan mo ko. Kahit na anong natitira sa'yo, ako lang ang malin mo. Pwede ba? Kahit lukuhin mo ko, ayos lang. Lukuhin mo ko, ayaw mo na. Selina, hindi mapipilit ang pag-ibig. Ayokong makinig! Hindi ako basta-basta susuko. Akin ka lang. Kasalanan mo to. Bakit hindi ka nalang pinatay? Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ang sarili ko at si Marco. Boses ba yan ni Leah? Huwag mo kong puntahan. Ayokong malaman ni Marco na akong nag-aalaga sa kanya bilang isang nurse. Siya nga talaga. Kaya pala nitong mga araw, sila ay lihim na magkasama. Leah, hindi na kita palalampasin. Maghanap ka ng tao para sa isang bagay. Nurse, wala ng tubig. Nasaan si Leah? Hindi niya sinasagot ang tawag. Ngayon, hindi na siya makontak. Baka may nangyari sa kanya. Di ba nag-abroad na siya? Anong abroad? Bumalik. Araw, nagpapanggap siyang nurse para alagaan ka. Sabi niya, sasamahan ka hanggang sa huli. Ano? Siya pala yung nurse? Kaya pala, kain, pamilyar. Mula kagabi, hindi ko na siya nakita. Hindi pwede. Hahanapin ko siya. Marco, nasa ako si Leah. Selina, anong gagawin mo? Anong gusto kong gawin? Punta ka sa simbahan ng Santa Maria. Malalaman mo. Tandaan mo, pumunta kang mag-isa. Walang ibang dapat malaman. Nahanap mo na ba si Leah? Nasaan siya? Leah! Sa wakas, nandito ka na. Ang fiancé ko. Selina, mag-usap tayo ng maayos. Bitawan mo muna si Leah. Alam mo ba kung ano to? Galing to sa pamilihang itim ng mariposa. Bagong gamot. Isang maliit na tableta lang, ang babaeng mahal mo ay mabubul... Marco, wala na akong pasensya. Gusto mong pakawalan ko siya? Kailangan mong tapusin ang kasal natin at maging asawa ko. Wag, Marco. Huwag kang makinig sa kanya. Baliw na siya. Marco! Ipainom niyo sa kanya! Huwag. Payag na ako, ha? Magbihis ka na. Ituloy na natin ang kasal. Binibining Selina, itatanong ko, papakasalan mo ba si Ginoong Marco Reyes? Awa niya, sa lahat ng pagsubok, magsasama kayo habang buhay at hinding-hindi maghihiwalay. Hayag ako. At ikaw, Ginoong Marco, papakasalan mo ba si Binibining Selina Cruz? Sa hirap man o ginhawa, magsasama kayo habang buhay at magiging tapat sa isa't isa. Marco, kapag pumayag ka, hinding-hindi kita patatawarin. Payag ako. Sige, ngayon, halika na ng groomang bride. Huwag kalimutan ang gamot. Sige. Selina! Hindi ka magtatagumpay! Hulihin niyo sila! Tigil! Selina, anong ginagawa mo? Tigil na. Hindi. Oh, kahit hindi ko makuha, hindi rin siya makukuha. Leah, mamatay ka na! Leah, ingat. Marco, bakit mo to ginawa? Huwag mong akalain na papatawarin kita. Hindi ko kailangan ng patawad mo. Gusto ko lang, mabuhay ka.
ambulansya! Marco, tawag ng ambulansya. Tawag ng ambulansya. Lia, malitas na raw si Marco. Ilang araw ka nang walang tulog at kain. Kaya, umuwi ka na at magpahinga. Kami na ang bahala rito. May magandang balita. Lia, may kaibigan ako sa ibang bansa. Isang dating doktor. Sabi niya, may bagong lunas daw sa mariposa para sa cancer sa pancreas. Pero kailangang dalhin siya doon para magpagamot. Huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Baka mailigtas pa nito ang buhay ng batang to. Talaga? Sasama ako sa kanya. Anong gagawin mo ron? Bawal ang pamilya sa kwarto niya. May mga profesional na mag-aalaga. Kahit pumunta ka, hindi mo siya makikita. Pero nag-aalala ko sa kanya. Mag-isa na lang ako. Marco, gising ka na. Bakit ayaw mong sasamahan kita? Huwag mo nang sabihin para sa akin to. Ayokong makita mo ako na ganito. Lia, para lang to sa dignidad ko. Pag gumaling na ako, babalik akong masigla para sa'yo. Payad ako. Pero bago yan, may hingin din akong pabor sa'yo. Ano yun? Pagkasala mo ko. Sige, baka kakasalan kita. At ikaw? Payak ako. Kalusugan sa hirap at yaman. Payak ako. At ikaw? Payat din ako. Sige, ngayon, Halika na ng groom ang bride. Pangako, mag-ingat ang mabuti. Sige, ikaw rin. Mag-ingat ka. May isa pa. Anong ginagawa mo? Habang wala ako sa kumpanya, ikaw na ang bahala sa Reyes Group. Walang kung ano-ano. Kailangan mong bumalik. Sige, pero matanda na rin si Lolo. Para mo ko. Alagaan mo muna, ha? Anak, tanggapin mo na. Hindi siya makakapagpagaling ng maayos. Sige, pero pansamantala lang. Isasauli ko sa'yo pa bumalik ka. Huwag mong iwasan ang responsibilidad mo. Bumalik ka agad. Marco Jr., oras na po? Alis na ako. Marco! Tandaan mo! Hihintayin kita! Lia, umuwi na tayo. Sige. Sige muna. Bakit ang tagal na? Ni hindi man lang niya ako tinawagan. Baka may nangyari na sa kanya. Boss Lia, yung meeting po sa Villanueva Corp magsisimula na po. Hindi pwede. Kahit ano pa. Kailangan ko siyang makita para mapalagay. I-postpone mo lahat ng trabaho. I-book mo ko ng flight papuntang Mariposa. Opo. Lia! Kuka! Lolo? Lolo? Bakit kayo nandito? Pupuntahan mo ba si Marco? Hindi na ako makapaghintay. Pupuntahan ko siya. Lia, kamala. Paano ako hindi mag-aalala? Hindi niya ako kinokontak. Tuwing tinatanong ko kayo, hinihintay niyo lang ako. Hindi na ako makapaghintay. Kahit anong sabihin niyo, pupuntahan ko siya. Hindi mo na siya makikita. Anong ibig mo sabihin? Hayaan na. Chairman Ernesto. Sabihin na natin. Hindi na to matatago. Hindi ba't cellphone to ni Marco? Buksan mo.
Leah, kapag nakita mo tong video, wala na siguro ako. Sorry. Niloko kita. Leah. Lola. Dito sa cellphone, nandito ang muling mensahe ko sa kanya. Kapag isang araw, hindi na tumatat. Ibigay niyo na sa kanya. Tiwala lang. Ako mismo ang magbibigay. Leah, mabuhay kang mabuti. Ken. Mabuhay kang mabuti. Marco. Leah, mabuhay ka mabuti. Para na rin sa akin. Leah, mahal kita. Pangako. Sa susunod na buhay, magkasama tayo. Marco, bakit? Niloko mo ako. Kinamumuhian kita. Leah. Marco. Marco. Leah, kamusta ka na? Masakit pa ba? Nasaan ang doktor? Wala pa ring resulta? Oo nga. Ano ba talagang nangyayari? Marco, pupuntahan ko siya kahit maamatay pa. Kalma ka lang. Bawal maging emosyonal sa unang trimester. Tumigil ka na. Anong sabi mo? Doktor, sabi mo, buntis sa mapo ko? Hindi niyo alam? Mahigit 1 buwan na ang baby. Anak, itong bata, siya ba? Anak namin ni Marco. Talaga? Ay, ang galing! May tagapagmanana ang pamilyang Reyes! May pag-asa na ang pamilyang Reyes! Leah, pala ka ni Marco. Dapat kang maging matatag. Ayos mo. Si Marco, siguradong matutuwa rin. Anak, mula ngayon, huwag ka nang mag-isip ng masama. Tama! Marco, plano mo ba to? Sige. Pangako, bubuhayin ko ang buhay ko. Para na rin sa'yo at para sa baby natin. Mama, siya po ba si Papa? Oh, pumunta ka kay Papa. Papa, miss na kita. Sabi ni Mama, nagkikita tayo sa panaginip niya. Punta ka rin sa panaginip ko, ha? Pwede po ba? Marco, 5 taon na. Tingnan mo. Ang laki na ng anak natin. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siyang mabuti. Kung may susunod na buhay, na lang ang hahanap sa'yo. Pwede ba? Tara na, Mimi. Kain na tayo. Punta ka sa panaginip ko, ha?